Na ng isang political analyst ang tila pagbabago sa estratehiya ng Administrasyong Marcos Jr. sa pag-endorso ng mga kakandidato ngayong 2025 midterm elections. Narito ang balita ni Prince Tripoli. Well, I think yesterday, yung vibe doon sa Club Filipino was, I think more, more light, especially with President Pierre R.D. around. He always gives us very light-hearted and heartwarming anecdote and jokes. I mean, hearing and listening to him has always been like that. Ito ang naging komento ni Professor Froilan Calilong, isang political analyst kaugnay sa nangyaring proclamation rally ng PDP senatorial candidates na ginanap nitong Huwebes sa Club Filipino San Juan City. Ani Calilong, malaki raw ang pagkakaiba nito sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Medyo taliwas ito, sa medyo hard stance ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Nakita natin the other day sa Lawag wherein parang nagkaroon ng shift, kapuna-puna yung pagkakaroon ng pagbabago sa demeanor ng ating Pangulo, which is different from his stance noong 2022 campaign. Sa talumpati ni Marcos Jr., narinig ang ilang matatalas na pahayag na tila hindi akma sa kasalukuyang sitwasyon ng politika sa bansa na ayon kay Calilong ay sobrang polarized at divided. Dagdag pa niya, hindi na dapat marinig mula sa Pangulo ang mga personal na patama sa kanyang mga laban at dapat nakatuon na ito sa mahalagang isyu ng lipunan. Kung pagbabatayan din daw ang kasaysayan, maaring bumalik ang senaryo noong 2019 kung saan namayagbag ang mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod dito, lumitaw rin ang isyu ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na para kay Calilong ay posibleng may kaugnayan sa estratehiya ng Administrasyong Marcos para makuha ang suporta ng Senado at maisulong ang kanilang legislative agenda. Technically speaking, and who knows, baka nga ang mangyari nito instead na yung inaasahan nilang 12-0, baka ang mangyari rito repeat ng 2019 na kung saan talagang yung mga pambato ng Pangulong Duterte ang namayagpag sa halalan. Binigyang din rin ni Calilong na ang midterm elections ang magsisilbing referendum sa kasalukuyang administrasyon. But then again, if may kita natin din na hindi naging maganda or may mga negatibong apprehension ng ating mga kababayan, masasabi ko parang kiss of death pa nga mangyayari itong kanyang pag-endorso sa mga kandidato na to. Remember, hindi ito galing sa isang partido, This is a coalition. Sa huli, naniniwala ang propesor na maaring walang matibay na katapatan ang mga kandidato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas kay Marcos Jr. Kung kaya't nananatiling malaking palaisipan kung paano ito makakaapekto sa resulta na darating na 2025 midterm elections. Ito si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.